Hindi imbitado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Nilinaw ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na walang head of state ang inimbitahan sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Kaya naman hindi dito makakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tanging mga ambassador lamang umano ang makakadalo sa naturang kaganapan. Pagtitiyak ni Romualdez, makakadalo naman siya dito. Gaganapin ang inaugurasyon ni Trump sa January 20 sa US Capitol sa Washington, D.C. Matatanda ang kinongratulate ni Pangulong Marcos si Trump sa isang phone call noong Nobyembre noong nakaraang taon. Sinabi rin ni Marcos na nagkaroon sila ng dialogo ukol sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ito na ang pangalawang termino ni Trump sa pagkapangulo. Si Trump ang pang-47 presidente ng Amerika. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kumpiyansa naman ng pamahalaan na ang binagong rice tarification law ay magpapalakas sa industriya ng palay sa pamamagitan ng pinalaking pondo, modernisasyon at mas mabilis na pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa pagkain. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga pagbabago sa Rice Tarification Law o RTL ay isang pamaskong regalo para sa mga magsasakang Pilipino. Base naman sa ilalim ng Republic Act No. 12078, 3 beses na pinalaki ang pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa halagang 30 bilyong piso. Dito pinalawig din ng 6 na taon hanggang 2031 ang RCEF upang mas mapabilis ang modernisasyon at mekanisasyon ng pagsasaka ng palay. Ang karagdagang pondo ay magpapataas ng ani, magpapababa ng gastos at magpapalaki ng kita ng mga magsasaka ayon sa nasabing pagrerepaso. Binawasan din ang panahon ng pag-iimbak ng buffer stock ng National Food Authority o NFA mula 3 buwan patungong 2 buwan. Ang nasabing pagbabago ay makakatulong sa programa ng Administrasyong Marcos na 29 peso per kilo ng bigas. Kasabay nito, binigyan din ng otoridad ang Agriculture Secretary na magdeklara ng National Food Security Emergency para tugunan ang kakulangan sa supply ng mataas na presyo. Samantala, ang 30 bilyong pisong pondo ng RCEF ay gagamitin para sa makinarya, dekalidad na binhi, pagsasanay at infrastruktura tulad ng solar-powered irrigation system. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang namataang submarine drone sa karagatan sa Masbate. Aniya, wala naman umano itong dapat ikabahala dito. Para sa detalye, narito ang ulat. Sinisiyasat na ng Philippine Navy ang kamakailang natagpuang submarine drone sa karagatan sa San Pascual, Masbate. Dito ay nakumpirmang galing ang device na ito mula sa China. Ayon sa Police Regional Office ng Bicol, ito ay isang uri ng communicative device. Ginagamit umano ito para magsagawa ng underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. Ngunit ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ginagamit ito para sa isang scientific research o di kaya naman ay para mamonitor ang mga isda. Karaniwan umano itong matingkad ang kulay tulad ng pula, orange at dilaw para makita sa himpapawid. Kaya ayon kay Trinidad, walang dapat ikabahala sa pagkakita sa naturang drone. Ngunit aniya, kailangan pa itong imbestigahan ng mabuti. Ito ay para matukoy ang pinanggalingan, layunin at kung ano talaga ang ginagawa nito sa karagatan ng Masbate. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pagkakaroon ng firework designated zone, mahigpit na pagbabantay ng mga magulang sa kanilang mga anak at paggamit ng torotot sa pagsalubong sa bagong taon. Ilan lamang ito sa mga nais na isulong ni Health Secretary Teodoro Herbosa para sa ligtas sa pagdiriwang ng mga susunod na holiday season. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro.
bunsod ng mga naitalang bilang ng mga batang passive victim ng mga iligal na paputok sa pagsalubong ng bagong taon, sinabi ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na mahalaga ang pagkakaroon ng designated fireworks zone at ang pag-antabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi passive sila, no? So naglalaro yung bata, nabatuhan ng paputok. Mas importante yung ordinansa nung lungsod na merong designated fireworks zone para to keep children, lalo na kung may mga bata, wala dapat ibang nagpapaputok doon. Kasi yan ang karamihan, more than 50% ng children, ng 10 to 14, ay passive. Ibig sabihin, wala silang ginagawa, naputukan sila. Ibig sabihin, nahagisan lang sila or naglalakad sila, may nagtapon ng paputok doon. At para naman sa mga magulang, mahigpit na pagbabantay at pagbabawal sa mga anak kung sila ay nakitang naglalaro ng paputok. Bagamat may mangilan-ngilan pa ring naitala kung ikukumpara sa datos ng firework-related injury noong mga nakaraang pagsalubong ng taon, higit 50% ang nabawas. Sa kabuuang datos mula December 22, sa 534 na kaso, karamihan sa mga ito ay adult men, 4 dito ang namatay. Isa sa 4 na ito ang 78 taong gulang na lolo na naputukan ng sinturon ni Judas sa Nueva Ecija. Bagamat ilang araw pa bago ito tuluyang namatay, hindi na kayanan na matandang makarecover sa tinamong acute respiratory failure at multiple injuries. Habang ang 3 naman dito ay kasalukuyan pang tinutukoy kung ano ang naging sanhi ng kanilang pagkasawi. At dahil ang Maynila ang may pinakamalaking porsyento ng kaso ng mga naputukan ng paputok, tiniyak naman ng mga doktor na hindi sila nagkulang sa mga medical staff, pasilidad at supplies, partikular sa Tondo. Sa iba pang datos, ang pangunahing sanhi ng firework-related injuries ay ang Quitis at Boga, kung saan 9 na po ang nabiktima ng Quitis at 79 naman dito dahil sa Boga. Habang sa ulat naman ng Bureau of Fire Protection, 2 ang biktima ng stray bullets, mas mababa ng 50% kumpara sa mga nagdaang datos, bunsod ng epektibong kampanya ng kapulisan kontra pagpapaputok ng mga baril. Sa kabila ng pagbaba ng porsyento, hangad pa rin ng DOH at ng mga kagawaran at ahensya ng gobyerno na matarget ang zero case ng mga insidenteng nauugnay sa paputok. Kaya naman isa sa mas paigtingin pa ni Herbosa ay ang kampanya sa paggamit ng turotot para makaiwas sa mga paputok, legal man ito o illegal. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naniniwala naman ng Department of Tourism o DOT na ang pagbaba ng travel advisory level sa Japan sa ibang parte ng Mindanao ay isang patunay na ligtas itong destinasyon sa mga dayuhan. Sa nakaraang buwan, ibinaba ng Japanese Foreign Ministry sa Level 1 mula sa Level 2 sa Davao Region, Surigao City at ibang parte ng Misamis Oriental. Habang mula Level 3 ay ngayon Level 2 na sa silangang bahagi ng Sarangani Province. Nananatili namang Level 1 pa rin sa Mati, Tagum, Samal, Davao, Digos, Cagayan de Oro, Hasaan, Villanueva, Tagoloan at Siargao Islands. Samantala, patuloy pa rin nakataas sa Level 3 sa kanlurang bahagi ng Sarangani Province. Nakatakda nitong nagdaang linggo ang pagbabasbas ng mga replika at estandarte ng Poong Jesus Nazareno na ginanap sa Quiapo, Maynila. Ito ay bilang paghahanda at pag-aalaala sa taunang kapistahan ng Itim na Nazareno na gaganapin sa susunod na linggo, ika-9 ng Enero. Bukod pa man maganap ang relihiyosong kaganapan ng traslasyon ng imahen mula Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church, ay magkakaroon ng sariling prosesyon ang mga replika ng Itim na Nazareno. Sa unang araw ng taon, ipinagdiwang ang 114th founding anniversary of the Republic of China o Bansang Taiwan. Pinangunahan ito ng Taiwan Chamber habang nakiisa naman dito ang bansa. Tunghayan ang buong detalye sa balitang hatid ni Zenny Derama. Nakiisa ang Republic of China Taiwan sa makulay na pagsalubong sa bagong taon.
Sa Taipei 101 ay nagkaroon ng fireworks display na may temang Team Taiwan Champion na nahango sa inspirasyon ng tagumpay ng National Baseball Team ng Taiwan na gumawa ng history at natamo ang gold medal sa World Baseball Softball Confederation o WBSC Premier 12 Championship Games sa Tokyo noong 2024. At bilang pagdiriwang naman dito sa bansa, nagtipon-tipon din ang mga Taiwanese upang salubungin ang bagong taon sa isang espesyal na selebrasyon na ginanap nitong unang araw ng Enero sa Global Technopark Carmona, Cavite. Pinangunahan ng Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines ang selebrasyon kasama pa ang ilang Taiwanese upang ipakita ang kanilang masayang pagsasama-sama at pagkakaisa. Dinaluhan ni ROC Representative to the Philippines Wallace Min Ganchao ang pagtitipon. Samantala, sinabi ni TCCI President Frankie Yang na hangad niya ang isang matiwasay na bagong taon para sa lahat, lalo na sa mga negosyanteng Taiwanese sa bansa. I hope everyone can welcome the new year 2025 with an open mind. And also I would like to wish the Republic of China, Taiwan, and the Philippines peace and prosperity and lasting friendship. And I wish all guests a safe and happy New Year. Sinabi naman ni Ambassador Wallace Chow na hangad niya ang magandang bagong taon para sa lahat at katuwang niya ang teko sa mga adhikain ng mga Taiwanese businessmen sa bansa. Looking ahead in this year, we have some projects, especially in the area of agriculture. Just recently, we sent experts to be stationed in Isabela and Cagayan province, and also garlic expert in Ilocos Norte province. Dumating din bilang representative ni Manila Economic and Cultural Office Chair Attorney Cheloy Garafil si MECO Director Corazon Avesilia Padiernos. That the year 2025 lead us all to the desired upward business trajectory while guaranteeing the welfare and ensuring the protection of the Filipino workers. Nagpasalamat naman ang chairman ng Taiwan Chamber na si Michael Lin sa mga dumalo sa pagtitipon. 我们分享更多想法，我们就可以把很多的商机跟生意串在一起。最后，祝大家阖家平安快乐 ，Happy New Year！ Ang selebrasyon ay napuno ng saya at kainan bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa at pag-asa na ang bagong taon ay magiging mas matagumpay para sa lahat. Nagpamalas naman ng isang katutubang sayaw ang Carmona Performing Arts Group. Zenny Derama, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ngayong pagpasok ng taong 2025 ay hudyat din ito ng pagbabago ng henerasyon. Ito ay dahil tatawagin na pong Generation Beta ang mga isisilang na sanggol mula ngayong taong 2025 hanggang 2039. Ayon sa isang social analyst at futurist na si Mark McCrindle, ang nasabing henerasyon ay mabubuhay sa mundo na araw-araw nang gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH na itala ang 64% na pagbaba ng aksidente sa pagpasok ng 2025. Submarine drone ng China natagpuan sa karagatan sa Masbate. LTO bantay seguridad sa mga kalsada dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero matapos ang holiday break. US Ambassador Romualdez dadalo sa inaugurasyon ni US President-elect Trump. PBBM hindi imbitado. Nirepasong rice tarification law, layon ang 29 pesos per kilo ng bigas ngayong taon ayon sa DA. Mga isisilang mula 2025 hanggang 2039, ituturing ng Generation Beta.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na itala ang 64% na pagbaba ng aksidente sa pagpasok ng 2025. Submarine drone ng China natagpuan sa karagatan sa Masbate. LTO bantay seguridad sa mga kalsada dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero matapos ang holiday break. US Ambassador Romualdez dadalo sa inaugurasyon ni US President-elect Trump. PBBM hindi imbitado. Nirepasong rice tarification law, layon ang 29 pesos per kilo ng bigas ngayong taon ayon sa DA. Mga isisilang mula 2025 hanggang 2039, ituturing ng Generation Beta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Mas mababa po ang kaso ng sugatan ngayong bagong taon, ngunit pinaalalahanan ng DOH ang publiko na maging alerto upang maiwasan ang mga disgrasya na dulot ng paputok. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Mas mababa ng 64% ang bilang ng mga naitalang bagong kaso ng nasugatan ngayong bisperas ng bagong taon ng 2025 kumpara sa nakaraang taon ng 2024. Paglilinaw naman ng Department of Health o DOH, posibleng may mga late reports. Bilang nakasanayan, ang mga pangunahing epekto ng paputok ay eye injuries, pagkaputol ng bahagi ng katawan at sunog sa balat. Samantala, nananatiling kabataan ang karamihan sa mga biktima ng paputok, kaya't pinaalalahanan ang lahat na maging maingat. Kaya paalala naman ng DOH tulad ng pagbasa ng hindi sumabog na paputok, pag-iwas sa pagpulot ng mga ito at pagkonsulta agad sa doktor kahit maliit na sugat upang maiwasan ang tetano. Inirekomenda rin ng ahensya ang paggamit ng first aid kit sakaling may masugatan at ang pagbabantay sa mga bata upang maiwasan ang disgrasya. Hinikayat rin ng publiko na maglinis ng paligid at siguraduhing walang natirang pulbura mula sa mga paputok. Bilang paalala, ang disiplina at pag-iwas sa paputok ay mahalaga para sa ligtas na selebrasyon ng bagong taon. Kaya muling paalala ng DOH, bawat buhay ay mahalaga. Kaya't responsibilidad ng lahat na maging alerto at handa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At dahil bagong taon na, marami rin ang hangad ay matupad ang kanilang fitness goals. Dahil dyan, may mga healthy resolution suggestion ang ilang mga doktor para sa mas malusog at malakas na pangangatawan ngayong 2025. Narito ang ulat ni Princess Castro. Pinggang Pinoy, isang pinggang Pinoy lang po para ito yon ang guide natin na magkaroon tayo ng balanse na dieta. Eat in moderation, no? Ang B naman is bawas timbang. Bawasan po natin ng pagkain ng excess
So bawasan natin ang ating mga timbang, bawas timbang, bawas bewang. Bewang, yung pagliit ng bewang natin. At isa pang B, behavior change. Behavior change po, kailangan natin, kung noon ay madalas kumain tayo ng maaalat, matatamis, matataba at ano ba yung isa? Maalat, ay dapat behavior change na po tayo, bawasan na natin yan siya. Kung pwede lang, wag na po tayong kumain ng something na excess na mga maaalat na pagkain, matatamis, matataba at mamantika. And lastly po, M, move faster. Avoid sedentary lifestyle. Kung pwede po maglakad tayo. Use the stairs, not the elevator. Ang PBBM na mnemonics na ibinahagi ni Dr. Azucena Dayanghirang, Executive Director at Assistant Secretary ng National Nutrition Council, ang ilan sa mga iminumungkahing New Year's resolution para sa malusog, masigla at malakas na pangangatawan ngayong bagong taon. Sa panig naman ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa, kanyang payo ay sundin ang TED o ang mnemonics para sa tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan gaya ng hydration, tamang oras ng pagtulog, pag-iwas sa substance abuse gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at iba pang bisyo na nakakasama sa kalusugan. At dahil ilan sa mga karaniwang sakit na naitatala tuwing holiday season ay ang stroke at heart attack, isa sa mga mungkahi ni Health Secretary Herbosa ang tamang medikasyon. Sa pamamagitan ng maintenance medicines na libreng ipinapamahagi sa mga mamamayan, maaaring makontrol ang mga disease gaya ng mga nabanggit. Anya, minsan ang sanhi nito ay dahil sa kakulangan sa pera ng mga tao, kaya't hindi na ipagpapatuloy ang pag-inom ng mga gamot. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, isang submarine drone ang natagpuan sa karagatan ng Masbate na nakumpirmang nagmula sa China. Ayon sa Police Regional Office ng Bicol, ito ay isang uri ng communicative device. Ginagamit umano ito para magsagawa ng underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. Itinurn over na ang naturang drone sa Philippine Navy. Buhat ng pinaigting na operasyon ng Philippine National Police o PNP na panguhuli sa mga iligal na paputok ay nakumpiska nito ang 500,000 piraso ng paputok. Umaabot po sa 2.4 million pesos ang halaga nito kung saan arestado rin ang mga individual na nasa likod nito. Sa pagtutok din ng PNP Anti-Cybercrime Group sa bentahan ng paputok online ay nahuli rin ito ang 2 menor de edad. Pasintabi po sa mga nanonood, sensitibo po ang ulat na ito. Hustisya, ito ang panawagan ng gobyerno sa pagpaslang sa kababayan nating Overseas Filipino Worker o OFW sa Kuwait. 2 buwan nang nawawala ang babaeng OFW na 5 taon nang nagtatrabaho sa 2 employer, kung saan ang ikalawa nitong employer ang nagulat na ito'y nawawala. Inakala naman ng pamilya ng OFW na abala lamang ito sa kanyang trabaho kaya't hindi makontak. Inaalam pa kung may kinalaman sa krimen ang una nitong employer kung saan sinasabing mismong ang kapatid umano ng suspect ang nagturo sa kinaroroonan ng nasabing biktima na naagnas na sa bakuran ng amo. Ayon sa naiwang kapamilya ng OFW, nakatakdasa ng sorpresahan ng OFW ang kanyang mga kaanak sa kanyang pag-uwi nitong Pasko. Ngunit aniya, ibang sorpresa pala ang kanilang mababalitaan. Sapat na enforcers ang ipinakalat ng Land Transportation Office o LTO sa mga kalsada upang magsilbing bantay ngayong inaasahan na ang pagdagsa ng mga biyahero. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Asahan ng karagdagang enforcer sa mga kalsada ngayong araw dahil mahigpit na nagbabantay ang Land Transportation Office o LTO sa inaasahang pagdami ng mga tao sa pampublikong lugar dahil pabalik na ng Maynila ang ilan sa mga nagbakasyon sa kani-kanilang mga probinsya. Ang kautusan ito ay mula kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II para sa umano'y maayos na daloy ng trapiko at pagtitiyak sa kaligtasan at seguridad ng bawat motorista. Bukod dito ay binabantayan din ng ahensya ang mga truck na overloading
at ang mga gulong nito na tila hindi pasado sa road safety regulations. Patuloy naman ang paalala ng ahensya sa mga motorista na huwag nang tangkain pa ang pagmamaneho ng nakainom o kulang sa tulog, kung saan binigyang diin din ito na ang kahalagahan ng pagsusuri sa mga sasakyan bago bumiyahe. Samantala, nananatili namang maluwag ang daan kaninang umaga sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX at North Luzon Expressway o NLEX. Bagamat hindi pa ramdam sa ngayon ang mabigat na daloy ng trapiko, ay asahan naman ito bukas hanggang umaga ng Lunes ayon sa NLEX. Danizel Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, naitala sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP na Quirtis ang pangunahing sanhi ng sunog na dulot ng paputok. 2 agad na insidente ng sunog ang naitala nito sa pagpasok ng bagong taon. Samantala, nabibilang din sa mga sanhi ng sunog na dulot ng paputok ang Piccolo, Sinturon ni Judas, Fountain at Baby Rocket. Susunod sa News Force. Mga replika estandarte ng itim na Nazareno, binasbasan. Pagbaba ng travel advisory ng Japan, patunay na ligtas ang mga dayuhan sa Mindanao. Taiwan Chamber pinangunahan ang New Year celebration at 114th founding anniversary ng ROC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.